Okay kaya tong Motul 7100? Motul, baka naman. Tara, samahan nyo ko, pa-PMS natin si Z9. Alright, good afternoon everyone. Welcome to Newbie Rides. Papunta tayong Kawasaki Planta sa service road. Papa-PMS na natin si Z9. Medyo long overdue na kasi yung huling PMS natin dito is more than a year ago. Pero sobrang baba rin kasi ng mileage naman natin. Pero still dapat sinusunod pa rin natin yung interval. Although yung huling oil na ginamit ko, yung AMSOIL, is good for 1 year naman. And bihirang-bihira natin nagamit si Z9, so wala naman dapat masyadong problema. Kaya kung gusto mo malaman kung magkano ba ang maintenance, kung magkano ang PMS ng isang big bike, panoorin mo tong video na to. I-breakdown ko mamaya kung magkano yung total na mga gastos natin. Ito yung mga gamit ko si Z9, nai-inlove ulit ako sa kanya eh. Doon kasi sa Makina Moto Show, nilaunch yung bagong ATV 350. Eh minsan naisip ko, ibenta ko kaya itong si Z9 para makabili nun. Pero ito yung mga gamit ko, itong si Z9. Wala, bigla nagbabago isip ko. Feeling ko hindi ko na talaga pakakawalan to, not unless ang kapalit ZH2. Nung na-test ride ko kasi yung ZH2, talagang nag-enjoy ako dun. Parang big brother ni Z9 yun, pero layo ng performance eh. Iba yung power, lalo na pag naririnig mong sumisipol. Nakakatuwa pala itong gloves natin ha. First time kong hindi na full gloves eh, yung cover yung buong fingers mo. Ang angas pa rin eh no, and may protection pa rin naman. Ayun, right, we're here pala. Dito na pala tayo, kakadaldal ko eh. Alright, Kawasaki Service Center. Thank you sir. Thank you. KMS po. Alright, we are here. Alright, andito na tayo, nakasalang na si Z9. Yan, ito yung dala nating langis. Motul 7100. Testingin muna natin to, then balitaan ko kayo sa performance. Pero na-testing ko na rin naman before to eh. Before ko nag-AMSOIL. And goods naman sa akin yung performance. Bago lang yata yung packaging ngayon. Ito yung PMS natin today for 24,000 kilometers na or 24 months. Kaso nga lang yung odometer natin nasa 6,244 pa lang. So ang layo sa 24,000 kilometers. Yung total cost naman is 1,652. Yung labor is 675. Yung oil filter naman is 977. Add ko na lang dito kung magkano yung bili ko sa oil para makita nyo yung total cost. Alright. Pakiramdaman natin. Although pag sa Z9 kasi, lalo na kung premium oil ang ginagamit mo, mahirap na rin maramdaman yung difference. Kasi wala rin naman talaga masyadong vibration to, and hindi rin naman umiinit. So usually ino-observe ko na lang kung mas smooth ba yung shifting, and kung kamusta yung siguro temperature sa long ride. And kaya gusto ko magpa-PMS dyan sa planta ng Kawasaki. Chine-check talaga nila lahat eh. And so far okay pa naman lahat. Steering is good. Kapal pa yung brake pads. Yung mga fluid okay pa din daw. Yung brake fluid ko malinaw pa. Yung coolant din naman daw nasa tamang level pa. So yeah, talagang change oil lang yung ginawa for today. Yung spark plugs naman daw, tinanong ko kanina, sa 12,000 kilometers pa yung palit nun. Yung nasa 6K pa lang tayo. Pero tingnan na rin natin, baka papalitan ko na sa next PMS natin. Daan tayo ng SLEX pa uwi para mas matesting natin itong
yung bagong oil ni Z9. Pero so far so good. Sobrang smooth pa din naman ang takbo. Kaya hirap din pakawalan ni Z9 eh. Sobrang ganda talaga ng performance. Lalo na pag na-feel nyo yung stability nito sa high speed. Gugulat kayo. Kasi nga malaking bagay yung weight. Mabigat kasi itong Z9. Siyempre, favorite nating daanan dito. It's tunnel time. Alright, SLEX Gaming. Pag nagmumotor kayo dito sa SLEX, ingat lang kayo sa mga invisible na humps. Meron dito eh, dito banda. Ayan o. Nandito sa part na to ng SLEX, ang lakas ng hangin sobra dito eh. Pag ibang motor ang dala ko, minsan maramdaman mo parang tinatangay ka. Pero dito sa Z9, very stable. Malabo ka lang siguro ibenta to. Kahit bihira ako gamitin tong sa Z9 kasi every time ginagamit ko naman, ang laki ng ngiti ko. And 2.5 years na sa atin si Z9. Pero yung pakiramdam ko pag gamit ko siya, parang nung bagong bili ko pa rin. Nandun pa rin yung excitement. Kaya pag meron kayong ganung motor, nako, huwag nyo nang pakawalan. Not unless yung ipapalit yung motor eh mas malaki yung ngiti na ibibigay sa inyo. Pero comparing kay Z9 kasi, ano ba yung mga motor na parang mas malaki yung ngiti ko? Syempre una, ZH2. Sobrang solid talaga nun. Then yung Ducati Street Fighter, kaso sobrang out of budget yun. Ang layo ng presyo kahit ibenta ko itong si Z9. Yung ZH dun, mataas na ang presyo ngayon eh. Chinek ko online, parang nasa 900 plus thousand na yung brand new. And nung nakuha ko to si Z9 more than 2 years ago, ang presyo ng ZH2 noon nasa 700k plus ang bago. Iba talaga ang saya pagdala si Z9. Kayo guys, ano yung mga big bike nyo na talaga nagpapasay sa inyo? Pa-comment down below naman. By the way guys, road to 16,000 subscribers na pala tayo sa YouTube channel natin. So kung di ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. And pa-click na rin ng bell icon para ma-notify kayo every time may bago tayong uploads. Alright, so sana nakatulong tong video natin today sa mga gusto magka-idea kung magkano ba ang maintenance ng isang big bike. So kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.